Matinding pinsala rin ang kinamo ng bayan ng Hernani at Giwan sa Eastern Samar sa paghagupit doon ng bagyong Yolanda. Sa ilang lugar nga tila dinala na sa bayan ng dagat dahil nagkalat dito ang buhangin pati na ang corals. Sa bayan naman ng Giwan nakatira ang aking scholar na si Anthony Dadoacon at ito yung dahilan kung bakit ilang araw ako partner na wala sa News to Go mga kapuso dahil hinanap ko yung aking scholar na nakatira sa kaduluduluhan ng Giwan Eastern Samar. So pinuntahan ko siya sa kanyang maliit na isla doon at narito po ang ulat. Sa lawak ng pinsala, di mo iisiping may bayan na nakatayo noon sa lugar na ito. Ito ang Hernani sa Eastern Samar. Mahigit 50 ang nasawi dito matapos lamunin ng dagat ang buong bayan. Umabot ba ang tubig dito? Hanggang saan ang tubig? Hanggang dyan po yan malaking alon. Hanggang saan po umabot? Po, sa katapusan na yun, may mga nakatambak dahil... Oh my God! Hanggang doon? Opo. Kasi hindi na sementado ito. Supposedly may mga bahay dito. Pero tingnan mo, yung lupa niya, buhangin. Tapos may mga corals. So parang dinala yung dagat dito sa mismong Hernani. Ang tanging nakaligtas sa trahedya ang mga sumunod sa panawagan at nag-evacuate ng maaga. Hindi umabot ang tubig sa burol kung saan nandoon ang eskwelahan. Nagkaroon din ng storm surge sa ilang lugar sa Giwan Eastern Samar. Sa barangay Sapaw, halos wala nang naiwan sa kapilya ng San Roque. Kung titingnan mo yung itsura ng simbahan, isipin mo walang nakaligtas dito sa loob ng simbahan ito kung saan nag-evacuate yung mga tao. Pero ang sabi sa atin ng mga taga rito, lahat ng mga nagtago dito sa loob ng simbahan at kumapit dito sa mga santong ito, naligtas lahat. Naligtas silang lahat. Si Jerry ang isa sa mga mapalad na nakaligtas. Himala kung ituring ng mga taga rito ang kanilang pagkakaligtas. Nang mangyari daw kasi ang bagyo at tumabo ng malakas na alon, wala silang ibang kinapitan kundi ang mga santo. Wala ni isa sa mga imahen ang natumpa o natangay ng tubig. Wala na kasi kami ibang tatakbuhan kasi ito lang na ang namin. Wala nang bubong ang akin. Sana nga may kami dito. Oo, pero... Pero sige nga namin na kinakapitan namin yan, pero kinakausap namin yung berhen na tulungan nyo kami, tama na ganito. Sa kabila ng trahedyang kanilang sinapit, pinipilit ng mga taga-Giwan na bumangon at kumapit sa pag-asa. Di tulad sa ibang lugar, payapa sa Giwan, buhay ang bayanihan. Meron din naman kami na-receive na mga tulong. Yung mga among locals, because yung mga goods nila naibigay din naman from the local, yung mga local businessmen, dinonate na nila yung mga goods nila. Mabuti at nag-preemptive evacuation ang marami sa mga taga-Giwan. 99 lamang ang nasawi sa 48,000 na populasyon doon. Sa bayan din ng Giwan nakatira ang aking scholar na si Anthony Dadoacon. Ang problema, nakatira si Anthony sa isang maliit na isla sa dulo ng Giwan. Katabi lamang niya ang baybayin, kaya ganun na lang ang aking kaba nang malamang nagka-storm surge sa lugar na ito. Nakaligtas kaya ang bata? Nilamon na kaya siya ng dagat? Panoorin ang buong kwento ng aking paglalakbay at paghahanap kay Anthony mamayang gabi sa Eyewitness pagkatapos ng saksi sa GMA.